Yan. So, kung gusto nyo mag-Canada guys, tapos iniisip nyo kung sulit ba na iwanan nyo yung trabaho nyo dyan, ano na lang, isipin nyo na lang na pag dito kayo sa Canada, mas malaki yung sahod sa minimum, no? Minimum. Mas malaki ang minimum. Tapos pag kayo ay nag-upgrade ng profession ninyo, mas malaki na naman. Tapos, of course, alam naman na natin na malaki ang cost of living, no? Hindi naman na yun, lingid sa inyong mga kaalaman. Pero kasi proportionate siya. Mataas ang cost of living, mataas din naman yung salary mo. So, at the end of the day, meron ka pa rin savings. Pero syempre kung ano ka, marunong ka magtipid din. Ayun. I mean, marunong ka mag-budget. Mag-budget. Oo. Kasi ano naman yun guys kahit gano'ng kaliit or gano'ng kalaki yung sahod mo, magbo-boil down lahat yan sa budgeting. Tama, no? Kasi pag kahit sobrang laki ng sahod mo, pag hindi ka naman marunong mag-budget talaga ng pera mo, or hindi ka marunong mag-handle ng pera mo, medyo, nasa tagilid na side ka. 'Di ba? Mas maganda pa yung maliit yung sahod mo, tapos marunong ka mag-budget, kaysa yung malaki yung sahod mo, tapos di mo alam kung saan mo pinupunta yung pera mo. Pero syempre maganda pa rin kung malaki yung sahod mo, marunong ka pang mag-budget. Ayun, yun yung ideal, no? Yun yung perfect scenario. So yan, kung kayo ay professionals dyan sa Philippines and talagang plano ninyong pumunta dito sa Canada, what we can advise is check your eligibility sa mga trabaho dito. Ano ba yung qualification nung, example, yung profession mo. For example, doctor ka dyan sa Philippines. Ano ba yung qualification para maging doctor ka dito? Or for example, accountant ka sa Philippines, ano ba yung qualifications para maging accountant ka dito sa Canada? Yung tipong ganon, i-research nyo yan para nang sa ganon, down the road, alam nyo kung ano yung tutumbukin ninyo. Tama, no? Tama. Kasi mahirap yung pumunta kayo dito na, Wala kang ano. wala kang alam. For example, you're expecting to become an accountant dito pero hindi mo alam kung paano maging accountant. Medyo nasa tagilid na side ka nun kasi parang parang you're shooting blank hindi mo alam kung anong magiging ka pagdating mo dito. And yun, tiis lang. Tiis lang Tiis sa una. lang. Syempre, mahirap talaga pag sa una. Yeah. Kami rin naman, nahirapan talaga kami nung una. As in, may mga times din na iiyakan mo na lang din talaga kasi syempre, sanay tayo sa office work sa Philippines. Tapos nung pumunta tayo dito, naging kargador tayo. So, yun. Sabi ko naman kay Dayan, before pa kami pumunta, tatanggapin natin lahat, pero iba pa rin guys yung nandito ka na. Kasi na-try ko talaga yun. Double job, tapos walang pahinga. Grabe yun, di ba? 7 Sobra, days. sobra. Ang hirap. Kasi alam niyo naman, di ba, sa school ko dati, meron akong break after nung first semester ko. So, during that break, yun yung chance ko na mag-ipon for my tuition fees sa susunod na semester. Doon talaga binugbog ko yung katawan ko. And nasabi ko talaga doon na, hirap. Bakit ba natin ito ginagawa? Yung ganun. Of course, guys, meron yan. Hindi mawawala yan, di ba? Sabi nga nila, masusukat ang success sa kung ilang pagsubok yung nadaanan mo and kung paano mo hinandle yung mga pagsubok na yan. So, sa awa naman ng Diyos, ito, medyo komportable na ng konti. Hindi na kailangan mag-double job and nakakabayad naman ng bills. So, yun lang. Tsaga-tsaga lang. Ganun naman talaga, babe, diba? Si Dian nga ayaw talaga niyang umalis sa comfort zone niya pero pinilit ko siyang i-challenge yung sarili niya. Ayun, tsinaga niya yung program. Tsaka bawal na din talaga akong magbuhat ng mabibigat. Kasi yung surgery niya, guys, diba? Matagalan na walang buhat. So, yung trabaho kasi niya sa Canadian Tire, guys, mostly nagbubuhat ka, tama, no? Parang, kasi mga ibang item, Mabibigat. parang, yung mga kunwari, microwave, gano'n. Hindi naman siya yung as in mabibigat talaga yung mga Awkward. sofa, hindi gano'n. Hindi siya ganun Yung mga sofa, yung sa akin dati, sofa? ganun. Hindi, Sofa. mga microwave, cat litter. Ayun yung cat litter, medyo mabigat yan kasi Oo. isang box yun, pero as in solid yun na Kasi ako yung may hawak ng online order yung mga ibang customer, na online order nila yung mga cat litter. Tapos pinupunta mo sa curbside. Pinupunta ko sa curbside. Yeah. So, doon, kaya, yun, nag-decide din siya na, siguro, it's time na for her to move up. Kasi yun naman talaga usapan namin after ko mag-aral, siya yung susunod talaga. And yun, medyo worth it naman, no? Masasabi mo bang worth it?
Oo, syempre. Grabe yun. Ayan guys, dito din pala no, napaka-importante ng ng career progression or career upgrading kung tawagin nila yung pag-aaral. May mga nagsasabi na instead daw na mag-aral ng accounting or business or early childhood or healthcare, mas maganda daw kapag trades like plumbing, electricians, ganyan, carpentry. Which is true kasi malaki talaga sahod ng mga yan. Pero yun nga, depende rin sa tao yan. Tulad ko, kahit gustuin ko mag-plumbing, kahit gustuin ko mag-carpentry, kung hindi yun yung hindi kaya ng hindi kaya ng katawan ko yun. Diba? Talagang, alam mo yun? Ikaw pang office ka? Pang-office. Utak. Utak yung Utak yung ilalaban ko, hindi yung physical. Kasi, to tell you honestly guys, mahina talaga yung katawan ko sa physical. Kaya, nag-decide din kami ni Dayan, ngayon lang, actually kanina lang, mag-gym kami. Oo. Pero yung light lang. Light. Hindi siya yung gym na magpapalaki ng muscles, ganyan. Ano siya? Just to be healthy. Yeah, just to be healthy. Gym na yung, alam mo, yung cardio, tapos yung mga basic. To be fit. Yeah, yung mga basic muscles is maggalaw-galaw, ganyan, para iwas din sa sakit. Kasi kahit gano'ng kalaki ang pera mo. Baka naman drawing lang yung gym natin. Hindi natin alam. Drawing. Hindi natin alam. So, yun lang guys. Take this as an inspiration siguro or motivation. Although, minsan kasi sinasabi ko rin yung mga bad things about Canada or yung mga hindi namin nagugustuhan or yung mga realities. It's not to discourage you. Gusto lang namin i-share din yung mga negative sides na napagdadaanan para hindi natin. lang siya, Hindi lang puro positive. Kasi pag puro positive guys, ano yun parang yung napakadelikado yung expectation nila, sobrang maganda, taas. ganyan. Yeah. Magiging sobrang taas. Tapos pag hindi nyo na-meet, medyo napakalaking disappointment for you guys. Kaya, baka masisika. Yeah, baka masisipa tayo. So yun yung goal natin sa channel natin, to give you all the information na kaya namin. Kasi pansinin nyo, kahit yung mga very negative na nangyari sa amin, sinishare namin sa inyo. Kasi, tanggapin natin yan. Hindi lahat ng magiging decision mo dito maganda. Hindi lahat naaayon sa gusto mo. May mga bagay na kumbaga detour, hindi siya yung diretso. So, plano yan lahat ng Diyos and nakano yan. Parang kumbaga is destiny yan. So, kami lang naman, ang role namin, i-share sa inyo na itong mga to nangyayari dito sa Canada to. So, kasi ang problema natin dyan later on, pag sinabi natin healthcare, you're expecting too much about the healthcare dito sa Canada without taking into consideration yung mga waiting time. Na tayo din, diba? Nag-expect din tayo nung nasa Pilipinas. Nung nasa Pinas kami, syempre, number 1 selling point ng Canada, free healthcare. Ayun. Yun lagi. Tapos nung na-try namin, free naman talaga free siya. Free nga. Pero maghihintay ka lang. Sobrang hirap na. Hirap. Kasi nag-emergency room sila yan dati 16 hours, di ba guys? Nakita nyo dyan, 16 hours. Yung, kahit ng mga laboratories medyo mahirap. So, yung laboratory namin na dayan ngayon, kasi nakahanap kami ng bagong family doctor, aabot kami ng 3 weeks before yung blood chem namin, yung booking ng blood chem namin. So, ganun din siya. Like surgery, aabot yan ng 10 to 12 months, depende sa surgery. 12 to 14 months. 12 to 14 months. So, isipin nyo yun guys. So, ang problema din dito, kahit... Hindi, yung sa akin naman kasi hindi siya delikado. Parang lang. Regular siguro lang. Kung delikado naman yung sa'yo. Or mga may priority list din. Mga serious siguro. Pwede rin. Yeah. May mga ganun din siguro. Yep. Pero sa akin kasi hindi siya. Yeah. Exactly. Ang next na gusto namin pag-usapan dito is about yung tax. Kasi may mga nadi-discourage yata dahil sa tax. No? Kasi may napanood ako sa TikTok. Scam. Hindi naman yung sinabing scam. Pero hindi niya daw gusto ang Canada kasi... Meron din nagsabi ng scam. Iba pa yun. Ibang tao yun. Tapos iba pa yung... May nagsabi din na ayaw daw niya kasi mataas daw ang tax. So, pag-usapan natin ng konti yung tax. Brief background lang sa tax. Canada is actually using marginal tax rate, kung tawagin, or yung progressive tax rate, kung tawagin. Same sa Philippines. So, meron tax brackets yan. From 10, 15, 20, 22, 25, whatever rate, hanggang 30 or 35%. So, the higher your income, the higher the tax bracket. Same in the Philippines, pag mataas yung sweldo mo, mataas din yung tax bracket mo. So, i-compare lang natin. Ang pinakamataas ata na tax bracket sa Philippines, if I'm not mistaken, is 35% or 32%. Hindi ko na sure. Or 30%. Which is also the same here in Canada. Ang pinakamataas na bracket nasa 30 to 35% lang din.
So yun, kung kayo ay parang sa amin lang din naman na hindi naman ganun kataas, yung tax niyo hindi niyo siya masyadong mararamdaman as compared to the Philippines. Kasi may mga bansa diyan, syempre, pag kinompare niyo sa mga bansa like Middle East na walang tax, mararamdaman talaga ninyo. Kasi 30% yan eh. Di ba? Pero kung galing kayo ng Philippines, feeling ko yung tax hindi niyo masyadong mararamdaman kasi parehas lang halos ng rate ang Philippines at Canada. Ang kagandahan dito sa Canada, yung tax mo, alam mo kung saan napupunta, which is yung sa free healthcare mo. Kaya sinasabi din ng iba na yung free healthcare daw, hindi naman daw talaga libre, which is true, hindi talaga siya libre. Binabayaran sa tax yun. Tax yung nagpoponto nun. Kaya yun, ang isa pang gusto ko dito sa Canada, dahil sa tax yan, kapag kayo ay minimum wage earner or nasa lower bracket kayo, malaki yung chance guys na makakuha kayo ng tax refund. Di ba? Oo. Kasi nung last year kami, nakakuha kami almost tig 1K or $800 to 1K yung nakuha namin. What more kapag meron kayong mga anak? Kasi pag may anak kayo, may mga child credits yan, child benefits yan. Yun yung kagandahan kasi dito for example, may meron climate, din climate action incentive. Ang alam ko depende yung sa province pero hindi ko lang sure. So meron din kaming mga child benefit pag may anak kayo. Kami, diniklaim ko. Ang Canada, meron ng Canada. Meron din ng Canada nung GST refund kapag nasa below, magkano na nga ba yung threshold nun? 50,000 yata or 45,000 annually. So makakakuha ka ng GST refund. So ang daming mga refunds dito sa Canada guys na napakadaling makuha or napakadaling ma-access. So yun, i-file mo lang yung tax mo, kakalculate nila kung may ma-refund ka, and then i-schedule nila yung refund mo, then makukuha mo na yung refund. So far sa amin, magkano nakuha natin? Saan? Yung una, GST refund namin, nakakuha kami ng almost 400 last year. Tapos yung tax refund, yun nga, almost tig 1K kami. Yun yung mga nakuha namin so far. Tsaka maganda. So yun lang. Konting update lang. Tsaka yun, para ma-help namin kayo mag-decide kung para sa inyo ba ang Canada or hindi. Depende din naman sa tao yan. Yeah, depende talaga yan sa tao. Hindi siya para sa lahat. Hindi fit for all. Tsaka Canada is not for all. Aminin natin yan. Kasi marami talagang may nakita nga ako dun sa sa Facebook. Yung nag-post na sabi niya hindi na daw niya kaya, uwi na daw siya. Nangyayari talaga yan. Feeling ko mag-isa lang niya. Yeah, nangyayari talaga yan. Na homesick siguro. Na homesick siya. Yep, it happened.